Hello po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi. Welcome po sa ating channel, ang showpol.ph. Ngayon po ay ikalabing-anim ng Mayo 2024. Ngayon po ay babalikan natin ng konti ang naganap na last hearing ng PIDEA leaks. At pag-uusapan po natin ay tungkol kay former General Santiago. Kung ano po yung kanyang involvement noon sa panahon ni Pangulong Duterte. Ano po ba yung mga nangyari sa kanya noon nung siya ay nakaupo sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. At ito po yung medyo mainit-init na issue pa rin regarding po sa ating Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alam naman po natin na hindi po matapos-tapos yung issue tungkol sa drugs. At sa akin po napanood, meron po akong nakita na isang international band celebrities na nagpapatunay noon na involved si PBBM sa ganyan mga kalakaran. At ito po ay napanood ko sa i-push kay Paras. Yung pong link kabuuan ilalagay ko na lang po sa description para mapapanood nyo. Maganda po yung kanilang talakayan doon. Pero bago po tayo mag-umpisa, at check po muna natin yung ating latest currency exchange. Ito po yung ating latest currency exchange. 1 US dollar po ay 57.527. Ang New Zealand dollar po ay 35.206. Bahraini dinar po ay 153.00. Kuwaiti dinar po ay 187.27. Ating Saudi Arabian Riyal is 15.341. Canadian dollar po ay 42.260. At ang ating Japanese yen ay 0.370. British pound po ay 72.910. At ang ating pong euro ay 62.543. Ngayon po ay punta na po tayo sa ating topic regarding kay dating director ng PIDEA na si General Santiago at yung pong involvement ni PBBM na nalathala po ito matagal na panahon na. Yun po yung 1978-1979. Ito po yung kapanahonan nila Cliff Richard or pati po yung mga banda na Rolling Stone. So ito po, umpisahan na po natin. Ipakita mo nga uli yung picture ng dalawang comedian. Itong Picoy at saka Tagoy. Pakita mo uli. Ayan mga kababayan. Ito yung mga testigo ni Jinggoy. Itong isa, star witness daw niya. Itong isa, inutusan niya ito. Di umano. Kasi nasa picture ito Bata to siguro ni Jinggoy, itong Picoy. Na mangluloko, star, ano daw siya, anong tawag pa rin, ano daw siya, ano bang pangalan niya, kat-ang-iisip lamang daw. Kat-ang-isip. Yun, so yung isa, yung Junix Santiago, or better known as Tagoy Santiago, kaibigan ko yan. Kilala ko yan. From head to toe. Alam mo, kilala kita, Mr. General Junix. Alam ko pagkatao mo. Bakit ka nagpagamit? Sisiraan mo pa, yung testigo na STL. Ikaw ba,
Perfect ka na tao, Mr. Junix Santiago? Perfecto ka ba? Wala ka bang kabulastugan na mas masahol pa dito kay Mr. Morales, Mr. Junix Santiago? Oh, ito, pagpakita natin. Empleyado ka sa PIDEA board. Ano ba yung tawag yan? Oh. Oh, pero sinipa ka ni Presidente Duterte dahil sa katiwalian. Ha? Si President Duterte hindi basta-basta naninipa yan except for corruption. O, ito. Pakinggan natin yung news item na sinipa ka. Worse than Morales. You are worse than Morales, Mr. Tagoy Santiago. Kilala kita kasi yung kaibigan kong businessman, alam ko marami kayong deals before. Marami kayong deals before. When you were the chief of staff or whatever of the armed forces. Pero, bakit ka pa nag-appeal dyan? Sisiraan mo yung tao na nagsakripisyo para sa bayan. Sa ano ba? Magkano ba yan? Paring ano? Magkano ba yan? Kilala ko rin ito eh. Kilala ko rin ito. Pakita natin kung anong pagkatao mo, Mr. Tagoy, Junix Santiago. Sinapubliko ng Malacanang ang isang complaint letter mula sa Dangerous Drugs Board Employees Union laban sa dating DDB chair na si Junicio Santiago. Nakasaad dito ang pagbiyahe ni Santiago sa Vienna, Austria para dumalo sa isang ordinaryong pagpupulong kasama umano ang kanyang pamilya, mga paboritong empleyado sa DDB, kabilang na ang kanyang Girl Friday at coffee server na si Edith Julie Mendoza. Bukod dito, nagtungo rin umano si Santiago sa Amerika para sa isang official business kasama ang kanyang mistress at iba pang paboritong DDB personnel gamit ang pondo ng ahensya. Inakusahan din ng Union si Santiago ng pagtatalaga sa sinibak na si Benjamin Reyes bilang caretaker tuwing umaalis siya ng bansa kahit walang formal appointment. Tumanggap din umano ito ng isang mansyon mula sa pamilya Paruhinog na umano'y drug operator sa Osamis City noong direktor pa siya ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, ilan ito sa mga dahilan kung bakit inalis na rin sa pwesto ni Pangulong Duterte si Santiago. Bukod pa ito sa hindi rin nagustuhan ng Pangulo ang naging pahayag ni Santiago sa Mega Drug Rehabilitation Center. Kamakailan lamang ay muling nagbabala si Pangulong Duterte sa mga tauhan at opisyal ng pamahalaan na ginagamit ang pondo ng gobyerno para sa mga junkets. That shows his resolve against graft and corruption. As far as he's concerned, you don't even have to be proven. If you're tainted in any way by corruption, he will not hesitate to fire individuals. And General Santiago is only the latest of them. Wala ko yata sa board yan eh. Mapagmalaki pa ito, pare, Junix, magkaibigan tayo, pero nagpagamit po kayo eh. Nagpagamit kayo dito sa Jinggoy Estrada na inuutusan lamang doon sa isang babae sa Malacanang. Bakit ka naman nagpagamit, pare? Retired ka na, nakalimutan na sana yung mga kasalanan mo. Kilala, magkakaibigan tayo eh. Kaibigan natin yung isang businessman na taga Tanhay. Matino ang tingin ko sa iyo dati, pero hindi naman pala. With due respect. Nagpagamit ka ngayon, tapos kakawain niyo yung isang tao na nagsilbi lamang sa bayan at tatakutin pa, papatayin pa ninyo, and so on and so forth. Tapos, sasabihin mo pa, STL. Hindi mo iniisip na ikaw ay, kung mayroong STL, mayroong wedding, mas worse pa sa STL. Kung STL siya, baka ang tawag ng iba, di umano, wedding ka. Or ano bang tawag nito? Ano ba yung inakusa? Traveling. Kasama yung girlfriend. Mistress. Nakakahiya. Mas nakakahiya ka, Tagoy, dito kay Morales. Tapos, pinagmalaki ka nga ni Morales. Sabi niya, si General Santiago, napakagaling niya na tao. Tapos, I don't know kung anong ginawa ni Jinggoy sa'yo, anong magic na ginawa sa'yo, siniraan mo yung tao who even told the public that you are a very good person. My God, what are you doing, Mr. Tagoy, in your
in your twilight, magpapagamit ka pa, pare. Nawawalan ako ng respeto sa iyo. Ang tagal kong kaibigan, magkaibigan tayo. Kasama natin yung businessman from Tanhay na kaibigan ko. Sinira mo ang pagtingin ko sa iyo, Mr. Junic Santiago. Okay. Paring Ado, ano masabi mo? Well, actually, tinutulungan namin yan nun eh. Dahil nga dyan sa kanyang appointment, pero nagulat na lang kami. Hindi man lang tumagal na isang buwan. Tinanggal kagad siya dahil naglutangan yung mga skeletons in the closet niya. Oh. But like you, I reserve my judgment on the man kasi hindi naman yun ang pagkakakilala ko sa kanya. But dito sa pinakita niya rito, binuko niya ang sarili niya kung ikaw ay nagpapagamit sa ibang tao, my goodness, no? Dapat tumahimik ka na lang People, tama si Secretary. Well, maybe the offer of friendship, from Jinggoy may be so tempting that you come out of your shell and spread lies on Morales. Doon ka nagkakamali, sir. Kasi maraming nakakaalam tungkol sa iyo and who are willing to spill the beans on you for the sake of the people, for the sake of this country. Na sisirain mo ang buhay ng isang tao for whatever, for 30 pieces of silver or whatsoever, di umano. Ang nakakalungkot dito, ang role dito ni Morales is only to testify na yung mga papeles were authentic. Wala nang iba Hindi naman siya actual. He's a resource person. He's not even a witness in effect. He's not. Oh. In fact, dapat ka magpasalamat tayo sa kanya dahil he went out of his shell and asked himself to be given a chance to explain the circumstances behind that piece of paper na pinakalat ni Maharlika. Kasi nga yung pong pag napatunayan na ang dokumento na yon ay authentic at genuine or totoo, ay ibig sabihin nun na totoo po yung akusasyon kay PBBM at sa ibang personalidad na involved doon na nakalagay doon sa dokumento. Yun lang po yung ibig sabihin nun. Kaya hanggat maaari, ayaw nilang aminin na ito ay totoo, tunay yung dokumento. Dahil yun po ay pagpapatunay na si PBBM at ang ilang mga personalidad sa dokumento na nandun yung pangalan sa dokumento ay totoo pong involved sa ipinagbabawal na droga. Yun lang po yun, ganun lang po kasimple yun. Kaya hanggat maaari ayaw nilang palabasin na ito ay tunay. Yun lang ang role niya. Ngayon, parang sinasabi na tuloy nitong mga utusan, mga ginagamit na mga politiko, na siya ay may kinalaman when in fact hindi naman Investigate lang siya. nag-investigate lang at Nag-file. somebody from PIDEA at sinasabi nga probably ang nag-leak ng dokumento ay yung mga galit na mga PIDEA employees kasi they have resented the fact na itong PIDEA director ay masyadong high-handed, binusinahan lang ng bubugbog ng kanyang mga underlings at even to the extent of firing them at binabaliktad yung kanilang kainan sa hapag nila sa bahay. Hinaalisan ng trabaho
ang mga kaniyang empleyado dahil lang sa kapritsyo niya na big shot na walang makakaano sa akin. Bubusinahan niyo yung sasakyan ko, yari kayo sa akin. Napaka high-handed nitong Moro. Moro ba? Ha? Ang pangalan nitong nalilito ako nitong Lasok, Moro Lasok. So yun po. Tapos for all we know, pakulo din ito ni Jinggoy na dalhin itong mga empleyado ng St. Luke's. Tingnan natin, Ha? Ito si Jinggoy, very enterprising because of his desperation to be acquitted, but at the same time, he also wants to be the Senate President. Ito. Sinong may pakulo, di umano, dyan sa pagdala ng mga taga St. Luke? St. Luke's. So, head po ako ng drug testing laboratory ng St. Luke's Medical Center, Global City. So, yung 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis po lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow namin na lumabas yung line ng drug test. Pag lumabas po yung linya, hindi na mawawala yung negative na kayo. Pero yung maghihintay kayo na mag-a-appear yung linya hanggang 5 minutes po yung maximum. So we can get, 40 to 50 seconds, may resulta na po. So, 40 to 50 seconds, may resulta na. So, yung wala 2 minutes, so fast, is not improbable and is not impossible. Correct, sir. Correct? Yes, sir. Okay, we have answer lumabas, Doktora. Good morning po. I'm Jeraza Reyes, the drug analyst from St. Luke's Medical Center, Global City. So, as the analyst po, yes, may lumabas po na line. So, sa drug test kit po natin, meron din yung control line at saka yung line for the drug analyte. So, dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Negative. Yes. Negative. Yes po. Alright. Ang issue dito, kung familiar kayo nung outbreak ng COVID, tayo ay takot na takot yung Delta or yung virus na yan. Ang mga World Health Organization at saka ang Department of Health hindi pumapayag ng antigen kasi hindi accurate. Kaya we were told then, sinabihan po tayo mga kababayan, dalawan tayo sa RT-PCR test sa dugo kinukuha. Kasi yung antigen, chemical lang yan, lalagyan dyan, napakabilis, hindi po accurate. Kaya pag pumunta ka sa Malacanang, hindi ka pwedeng pumasok kung opisyal ka. Nung panahon ni President Duterte, kung wala kang RT-PCR test, kasi unang-una, they are very, very strict that they are secured from COVID. Apart from that, saka ka lang kukuha ng antigen. So, what are we saying here? So, yung antigen is the lowest form of testing na hindi accurate. Parang approximate naman. So, yun po ang equivalent ng ginawa na testing dyan sa St. Luke's antigen test. Tapos nilimit pa doon sa cocaine. Of all things, bakit pa nililimit niya sa cocaine? So, is it an admission na talagang gumagamit siya sa cocaine kasi yun ang pinapatesting niya? Paring ano? Sabi mo. Sigurado siya that within the... It in fact shows na talagang takot siya kasi cocaine talagang ginagamit niya, di umano. Oo, it's a sign of guilt. It's a sign of acceptance.
Oh, so antigen lang yung ginamit, kaya napakabilis, 2 minutes and 50 seconds. Ha? Tapos nagyabang pa siya kay Tunying, ito ha. Right after, nagdrama pa yung dalawa. Ha? Kunyari pa si Tunying na hindi niya alam yung drama nilang dalawa. Ito, pakita natin. Tatanong ko, kami po ba handang magpa-drug test? Okay, ikaw na mag-scoop. Bibigay ko yung resulta ng drug test ko na kinuha ko kaninang mga nasa PIDEA na. Ano po? Tapos na. Pero po, scoop ko. Kinilang ka. Saan mo kayo nagpa-drug test? Sa hospital. Opo. Kasi, nananawagan ako. Sinasabi ko, bakit? Nung katapos ng salita ng Pangulo, sabi ko, di lang tayo pag-test. O, di na ako na. So, ako na nauna. Ano yung umaga ka? Their story na you were even supplying drugs to them. Ito po. Ha? Galing sa Rolling Stone. Ito, basahin natin yung Rolling Stone, si Keith Richard. A very famous band. Keith Richards, remember son of an overthrow dictator from the Philippines in an interview with Enemy. Enemy is a magazine. Keith Richards' interview with Enemy magazine during the Steel Whale tour in 1990. So as early as 1990 and before. Well, remember when we had this homecoming tour in England sometime in 1978 or 79. There was this young kid who is the son of a president of the Philippines. Sino pa bang ibang... So yan po yung kung makita niyo po yan po yung band member na si Keith Richards ng The Rolling Stone. Yan po yung sinabi niya, pahayag niya at meron pa pong mga ewan natin kung totoo ito, kung ito po ay genuine, pero ito po yung sinabi ng isa sa mga band member na si Keith Richards. Well, I remember when we had this homecoming tour in England, sometimes in 78 or 79. So late 70s na to. There was this young kid who is the son of President of the Philippines. Yan po yung sabi ng sa pahayagan. So, pagpatuloy po natin. President of the Philippines na mayaman, nag-travel sa Liverpool, sa ibang parte ng England. He hung around with us for 2 months, riding with our tour, bus and plane, staying in hotels and acting like a roadie. He provided us kilos and kilos of cocaine, expensive alcohol and other drugs for free to be with us. But then his father got wind of his partying ways with us, and one day he was forcibly taken by some government agents during our concert in Manchester and thrown immediately back to his country. That was the last time we heard of him until we heard that his father was overthrown by a peaceful revolution in 86. So, balikan po natin yung video na yan. Ayan po yung sabi ng member ng Rolling Stone na meron daw po silang naalala nung sila ay naggagawa ng mga homecoming tour sa England sa mga bandang 1978 to 79. Meron daw isang batang lalaki na anak ng presidente ng Pilipinas na nakikipagsalamuha sa kanila for 2 months. Sumasama sa kanilang ride, sa bus, sa eroplano, nag-stay sa kanilang mga hotel. Yan po yung sabi at
he provided us kilos and kilos of cocaine. So, yan po yung sabi na sinusuplayan daw nung bata na yon yung kanilang band ng kilos of cocaine at saka mga mamahaling mga alcohol at saka iba pang mga drugs for free. Libre po, libre. Just para lang makasama yung band na yan. Kaya lang nung nalaman ng tatay niya, so pinakuha siya ng mga government official, government agents, at inuwi na siya sa Pilipinas or sa kanyang bansa. Pero nung nabaltaan nila na late 86, nung 1986, nagkaroon ng overthrown by peaceful revolution sa kanyang ama. Yan pa yung sabi. Overthrown by a peaceful revolution in 86. Yung mga tao na walang kinalaman sa ating politika, Disinterested party. disinterested party, nagsasalita. Hindi ka lang user, kundi supplier pa. Ha? Hindi lang cocaine, pagkain din, binibigay mo. Kanino pera yan? Pera ng gobyerno. Hindi lang ngayon na nilulustay mo ang pera ng bayan by traveling, even then, mga kababayan, nung kanyang tatay ay nagdeklara ng martial law, ay naglulustay na ng pera, binibigyan yung mga mayayaman na tulad ng Rolling Stone, paring ano. Pakinggan natin ulit, si Nicky Cositing, who was there, who was a witness. Contemporary nila. Kaya nga, mga kababayan, hindi na kailangan yung hearing na yan. Alam na ng taong bayan. Kaya, ang hinihikayat ni paring Ado at marami pang taong bayan, para you will unite the country, Once and for you all. will be able to retain and increase your trust rating, magpa-drug test po kayo, sir. Yung totoo. Yung totoong drug test, hindi yung antigen. Yung equivalent ng RT-PCR para malaman kung talaga bang wala ka talagang drug usage. So, ito po. Bakit nga ba ayaw ni PBBM para matapos na once and for all, para matapos na yung issue at makipag-usap na siya sa mga tao, humarap siya sa tao. Si President Duterte po, kung naalala nyo, meron po siyang, di ko po lang po alam kung anong araw yon, pero meron po siyang talk to the people. Pupunta po siya dun sa program na yon para po sabihin yung mga nangyari, mga isang linggo, at pwede rin po kayo magtanong. Talk to the people po, meron po si dating President Rodrigo Duterte. Dapat po, hindi ko naman sinasabing gayahin ni President Bongbong Marcos yun, pero at least once or twice a month, humarap siya sa tao. Humingi siya ng mga saloobin sa mga tao para malaman niya kung ano ba talaga yung mga kailangan natin. Ito po si dating Senator Nicky Cositing. Pakinggan po natin. Si Ginang Cositing. Ano sinasabi ni Ginang Cositing? Yung kanyang husband, ang contemporary. Si Bing Magpayo. Sinasabi nito ni Cositing na... Kilala ko si Bing dahil sa Beda kami. Gano'n makakasama si Bing Magpayo, si Iwala yun. si Ral Basa. Sabing mukhang nagiging chicks niya itong kapatid ni Ralph Recto din. No. So, kilala na. Alam mo pare, just ask me anything. I will tell you what happened in the past. Alam natin lahat yan. Ito, si Cositing, anong sinasabi? I remember Mr. Marcos as candidate today, before. It never worked. All they did was go to the disco. They were always high on drugs. And I know them. They're the very same people supporting today. I don't condemn them. That's their life. They have all the money.
They have all the resources. They don't have to drag their feet and work and show people even to pretend, People who know him saying the same thing, and so many others. In fact, yung source ni Morales, di lang namin muna sabihin ngayon, kilala na natin kung sino yung mga tao, dalawang tao na isang very prominent dating politician, yung isa pamangkin ng isang artista. Yun ang source. Pero hindi pa natin muna i-divulge. Pero, hindi lamang si Nicky Cositeng, paring Ado, ang nagsasalita. Ito, you will not believe, it's the former president saying the same thing about Marcos into drugs. Ito, pakinggan natin. There's even a presidential candidate na nag-cocaine. Yung mga mayaman sa Davao, ari ng lahat ng banana, ang distribution, yun nagsuside yung may kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? I'm just asking. What contribution has he made para sa Pilipinas? Yan ang gusto ko lang tanongin ng hindi naman sabang bakit ang Pilipino parang lukong-luko na supporting. Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? Ano ang ginawa niyan? Anong contribution niya sa Anong society? contribution niya? Tingnan nyo, pinagsabihan na kayo ni Duterte noong pa lang before election. Pero, ang tigas ng ulo ng anak niyo po, Madam Mr. President. Kinukumbinsi na ng lahat. Kami, halos araw-araw, pinapakiusapan, ma'am, takbo pa kayo. Hindi naman po. Ang daming nabudol. Kasi hindi po tumupad. Hindi po nakikinig sa inyo. Ginoong Presidente Duterte. Na ngayon, sabi nila, nabudol sila. Kasi hindi nagbasit sa mga warning nyo. So, ano pong magagawa natin pagka ganyan ang ano? So, ngayon, yung mga nabudol, let's unite. Mag-bonus daily po kayo kasi naloko kayo, bumawi kayo. Try to correct your mistakes and unite for the people. Pagka you make a mistake once, pwede pang maging error yan. Pero pagka twice ka na nagpaloko, ikaw ang loko-loko. So, dyan na lang po natin paputulin yung ating video. Ano po ba ang masasabi nyo? Yan po bang mga pahayag nila dating Senator Nicky Cositeng, si former President Duterte, nagsalita na rin noon bago mag-eleksyon. At yung pong napanood natin na bahayag ng member ng The Rolling Stone na si Kate Richards. Yan po yung mga magpapatunay na may involvement nga. Yan po yung, kaya na po yung husga, kung ito ba ito totoo. At imulat po natin itong ating mga mata. At alam ko na hanggang ngayon may mga talagang mga sabi nga nabudol. So antayin po natin yung mga susunod na kabanata dyan sa susunod na hearing sa
Fidelix, alam ko sa 20 yon ng Mayo, yung kanilang pangatlong hearing. At bukas po na May 17, alam ko may magaganap na rally po doon sa Pasig, sa DepEd, na ang panawagan yata ay Resign Sara. So titignan po natin yun, abangan po natin bukas yun. Hanggang dito na lamang po yung ating video. Kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, huwag po kalimutan mag-subscribe, click po ang notification bell, like at i-share na rin po ang ating mga video. Alam ko po ito ay bago pa lang, itong channel ko po ay bago pa lamang. At ilan pa lang mga subscriber lang dyan, 4 pa lang. Pero alam ko na sana sa darating ng panahon at itong mga video na nagawa natin, o nagawa ko, ay maipaparating sa ibang mga tao. Kayo na pong bahalang tumulong sa akin na yung pong katotohanan, kung sa tingin niyo po ito ay katotohanan, ipagkaloob po natin sa ibang tao. At kung sa tingin niyo naman po ay hindi tama, pwede po kayo magkomento at ibigay ang inyong opinion. Wala pong problema. Yan po sa baba sa comment section. Magtanong po kayo. Muli po, marami pong salamat. Mag-iingat po kayong lahat. Paalam. Adios.